Noong 2019, nabuo ang isang koponan na handang wakasan ng paghahari ng isa sa pinakamalupit na dynasty sa kasaysayan ng NBA, ang Golden State Warriors. Matapos ang 12 na seasons na paghihintay, sa wakas ay naabot din ng Toronto Raptors ang pinakaunang kampyonato sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Mula sa matinding roster changes hanggang sa napakalaking desisyon na kunin si Kawhi Leonard, unti-unting nabuo ang isang championship team na handang sumugal para sa isang titulo. At ang pagdating ni Kawhi ang naging pinakamahalagang piraso para matupad ang matagal ng pangarap ng Toronto. Kaya sa video natin ngayon mga idol, balikan natin ang naging paglalakbay ng 2019 Toronto Raptors. Paano nabuo ang kanilang kupunan? Paano nila hinarap ang matinding pagsubok sa playoffs? At paano nila tuluyang nakuha ang kauna-unahang NBA championship sa franchise history nila? Kaya tara mga idol, diretso na tayo! Noong July 18, 2018, tuluyang niyanig ng Toronto Raptors ang buong liga nang ipagpalit nila ang kanilang franchise player na si DeMar DeRozan. Kapalit nito mga idol, nakuha nila ang dating Finals MVP na si Kawhi Leonard, ang Elite 3 wing na si Danny Green at cash trade player exception. Nakuha ng Raptors ang isang lehitimong superstar na may kakayahang bumitbit ng koponan sa magkabilang dulo ng court at isang elite perimeter defender na si Danny Green na eksaktong kinakailangan ng koponan para makipagsabayan sa mga elite na wings at guards sa liga. Bagamat malakas na ang koponan pagpasok ng season, hindi na kontento ang management sa kanilang roster. Alam nilang kakailanganin nila ang mas mabigat at mas matalinong presensya sa ilalim. Kaya naman bago sumapit ang trade deadline noong February 7, 2019, ipinagpalit nila ang matagal na nilang sentro na si Jonas Valanciunas, ang versatile guard na si Delon White at ang sharpshooter na si CJ Miles para makuha ang veteranong sentro at dating defensive player of the year na si Marc Gasol sa Memphis Grizzlies. Well, ang pagpasok ni Marc Gasol ay nagbigay sa Raptors ng isang elite post defender, isang mahusay na facilitator mula sa high post at isang veteranong may napakataas na basketball IQ. Naging mas matikas kung titignan ng kanilang roster at sa pagpasok ng regular season mga idol ng 2018-2019. Ang pinakamalaking sorpresa at pinakamahalagang development ng season na ito ay ang pag-usbong ng bituin na si Pascal Siakam. Mula sa pagiging isang raw na energy player mula sa bench, naging lehitimong second scoring option si Siakam. Ang kanyang bilis sa transition, ang kanyang trademark na spin move sa post at ang mas pinahusay na 3-point shooting ay nagbigay ng panibagong dimensyon sa opensa ng Toronto. Sa pagtatapos ng season, si Siakam may pinarangalan bilang NBA Most Improved Player of the Year, isang patunay mga idol ng kanyang matinding pagangat at kahalagahan sa koponan. Para kay Kyle Lowry naman, ang pagpasok ni Kawhi Leonard at Pau Gasol ay nangangahulugang kailangan niyang baguhin ang kanyang approach. Bagamat bumaba ang kanyang scoring average kumpara noong panahon nila ni DeRozan, mas tumaas naman ang kanyang kahalagahan bilang pangunahing playmaker, vocal leader sa floor at defensive best. Ang kanyang kakayahang kumuha ng charges sa depensa at iset up ang mga tamang plays in half-court situation ay nagpapanatili ng balanse sa loob ng court. Well, sa backcourt naging matibay ang supporting cast sa pangunguna ni Fred VanVleet. Si VanVleet ang matapang na backcourt point guard na madalas maglaro kasama si Lowry sa mga closing lineups. Ang kanyang ball handling at shooting ay nagalis ng pressure kina Lowry at Leonard. Bukod sa kanya mga idol, nariyan din si Norman Powell, isang athletic wing na nagbibigay ng instant offense at energy mula sa bench. Si Powell ay nag-average ng 6.5 points at 2.2 rebounds sa playoffs. Ngunit ang kanyang impact ay madalas maramdaman kapag kailangan ng team ng mabilisang momentum shift. Gayon pa man, nakaranas din ang koponan ng matinding setback pagdating sa depth. Si OG Anunoby na isang pangunahing wing defender at mahalagang parte ng rotation ni Nurse sa regular season ay hindi nakapaglaro ni isang minuto sa buong 2019 playoffs mga idol. Ang pagpasok ng Toronto Raptors sa 2019 NBA playoffs ay may dalang matinding pressure. Narito ang komprehensibong pagsusuri sa kanilang dinaanang serye na kung saan bawat round ay nangangailangan ng panibagong adjustment at pambihirang performance mula sa iba't ibang manlalaro. Sa first round, hinarap ng Raptors ang Orlando Magic bilang kanilang unang pagsubok. Ang Magic ay pinangungunahan ng kanilang all-star center na si Nikola Vucevic, na may napakagandang regular season na kung saan siya ay nag-average ng 20.8 points at 12 rebounds habang pumupukol ng 51.8% shooting. Dito agad nakita ng buong liga ang naging epekto ni Marc Gasol sa trade mga idol. Nang idikit ni Coach Nurse si Gasol kay Vucevic, tuluyang nawalan ng epekto ang opensa ng Orlando. Gamit ang kanyang size, lakas sa ilalim at superior defense positioning, pinahirapan ni Gasol ang bawat kilos ng all-star center.
Ngunit ganun pa man sa kanilang Game 1 ng serye nang makuha agad ng Magic ang panalo dahil sa isang buzzer beater game winner ni DJ Agustin. Pero sa pagkatalong ito ng Raptors mga idol, tila ito ang naging wake up call para sa koponan na nasa playoffs na sila. Pagdating ng Game 2 hanggang Game 5 ay hindi na pinatikim pa ng panalo ng Raptors ang Magic mga idol. Tuluyan nilang ibinaon at winakasan ng playoff run ng Orlando Magic. Kaya naman madali silang nakapag-advance sa semifinals. Ang second round naman nila ay nakalaban naman nila ang Philadelphia 76ers. Ang itinuturing ng marami bilang tunay na pagsubok sa katatagan ng Raptors. Ang 76ers ay may higanting starting lineup na binubuo ni Joel Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler, Tobias Harris at JJ Redick. Isang grupo na nagtataglay ng napakalaking offensive firepower at pisikalidad. Muli, ang presensya ni Marc Gasol ay naging instrumental mga idol. Sa pagkakataong ito ay direkta siyang ibinangga kay Joel Embiid. Ang physical defense ni Gasol kasama ang kanyang quick hands para sa deflections at pag-absorb sa mga post-up ni Embiid nang hindi masyadong gumagawa ng fouls ay naging susi sa buong 7 laro ng serye. Nalimitahan ni Gasol si Embiid sa average na 17.6 points lamang sa nakakapanlumong 37% shooting mula sa field. Malayo sa dominasyong nakasanayan niya. Subalit naging matinding dikdikan pa rin ang bawat laro. Nagpalitan ng panalo ang dalawang koponan hanggang umabot sa isang do-or-die Game 7 mga idol sa Scotiabank Arena. Ito ay nangyari noong May 12, 2019. Ang larong ito ay may tuturing na isa sa pinakamakapanindig balahibong sandali sa kasaysayan ng NBA sa huling 4 na segundo. Tabla ang score sa 90 all matapos ang isang matapang na layup ni Jimmy Butler para sa Sixers. Kumuha ng timeout ang Raptors, kinuha ni Kawhi Leonard ang inbound pass mula kay Gasol. Mabilis na tumakbo papunta sa kanang sulok ng court habang inahabol siya ni Ben Simmons at sa harap ng nakataas na kamay na nag-switch na si Joel Embiid, nagpakawala siya ng isang napakataas na fadeaway jumper o moonshot. Tumama ang bola sa rim ng isang beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses mga idol. Isang sandali na tila huminto ang oras para sa buong bansa ng Canada at sa lahat ng nanonood sa Scotiabank Arena bago tuluyan nahulog sa net kasabay ng pagtunog ng red buzzer. Nagwagi ang Raptors mga idol, 92-90. Well, matapos malagpasan ng Sixers, nakaharap naman ng Raptors sa Milwaukee Bucks sa Eastern Conference Finals. Ito ay pinamumunuan naman ng Greek Freak na si Giannis Antetokounmpo na itinanghal na MVP sa season na yon. Nagsimula ang serye sa napakasama para sa Toronto. Natalo sila sa unang 2 laro sa Milwaukee mga idol at tila hindi nila mapigilan ang agresibong pag-atake ni Giannis sa mismong paint area. Ngunit sa simula ng Game 3, nag-adjust ang Raptors mga idol at ipinatupad ang tinaguriang Giannis rules na nagresulta sa pagbuo ng estratehiyang The Wall. Simple lang ito mga idol, iipunin ng maraming defenders sa paint sa tuwing hawak ni Giannis ang bola o kapag nagtatangka ito mag-drive. Ang kombinasyon ng size at basketball IQ ni Gasol bilang rim protector at physicality ni Ibaka, ang help defense ni Siakam mula sa weak side at ang elite isolation defense ni Kawhi Leonard bilang primary defender ay naging isang konkretong pader na hindi matibag ni Giannis. Well, dahil dito mga idol ay hindi na nakakuha pa ng panalo ang Bucks dahil 4 na sunod-sunod na panalo ang ginawa ng Raptors. Napaka-epektibo ang nagawa nila para mapigilan ang Greek Freak. Pasok sila sa NBA Finals. Ngayon naman, dadako na tayo sa 2019 NBA Finals. Nakaharap ng Toronto Raptors ang pinakamatinding kalaban sa liga, ang 2-time defending champions na Golden State Warriors. Well, ang Warriors mga idol na pinangungunahan ni na Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green ay naglalayo nilang kunin ng isang pambihirang tripit sa ilalim ni Coach Steve Kerr. Kahit hindi nakalaro ang kanilang superstar forward na si Kevin Durant sa unang bahagi ng series dahil sa calf injury, na natiling malaking paborito ang Warriors dahil sa kanilang kampyonatong pedigree at nakakatakot na ball movement. Well, Game 1 ang gabi ni Pascal Siakam. Ginanap ang Game 1 sa Scotiabank Arena sa Toronto. Ito ay isang makasaysayang araw dahil ito ang kauna-unahang laro sa NBA Finals na ginanap sa labas ng Estados Unidos. Nagulat ang Warriors sa agresibong pag-atake ng Raptors, partikular mula kay Pascal Siakam. Siya ang naging puso ng Raptors sa Game 1 mga idol. Nagtala siya ng playoff career high na 32 points kasama ang 8 rebounds, 5 assists, 2 blocks at 1 steal para selyuhan ang panalo sa 109-118. Pero ang Game 2 nangagawi naman ng Warriors ang isang home court ng Raptors matapos magsanib pwersa ang Splash Brothers na si Klay at Stephen Curry na nagtala ng 48 combined points at tinapos ang Game 2 sa final score na 109-104. Well, sa Game 3 at 4 sa baluarte ng Warriors mga idol, ipinakita ng Raptors na kaya nilang manalo sa labas na kanilang baluarte. Nakabawi sila ng matindi sa Game 3 na kung saan nagningning si Kawhi Leonard na nagtala ng 30 points. Naging napakalakas na opensa ng Toronto mga idol na kung
kung saan ang kanilang starting unit ay in-outscore ang starter ng Warriors at tinapos ang bakbakan sa 123-109. Sa Game 4 naman ng serye na mag-step up naman mula sa bench ang kanilang isa pang big man na si Serge Ibaka. Matapos itong magdala ng 20 points at nagbigay ng mahalagang rim protection laban sa mga drives ng Warriors sa Game 4. Nakuwang muli ng Raptors ang panalo na naglagay sa kanila para makuha ang 3-1 deficit ng Warriors. Isang panalo na lang mga idol at makukuha na nila ang kanilang unang kampyonato. Ang seryeng ito ay naging mapait para sa Golden State dahil dumaan sila sa matinding crisis ng injuries. Sa pagtatangkang isalba ang kanilang dinastiya, bumalik si Kevin Durant sa Game 5 sa Toronto. Nagumpisa siyang mainit ngunit matapos lamang ang 11 minuto mga idol ng paglalaro sa second quarter, nagtamo siya ng napakalalang Achilles tendon tear. Natuluyan nagtapos sa kanyang season pero nanalo pa rin dito ang Warriors sa isang closeout game na 106-105 at idikit ang serye sa 3-2. Ngayon mga idol, punta na tayo sa Game 6, ang kampyonato sa maalamat na Oracle Arena. Ang serye ay muling bumalik sa baluarte ng Warriors. Nagsimula ang laro na tila may nag-aapoy na determinasyon sa mga mata ni Kyle Lowry. Pinangunahan ni Lowry ang opensa ng Raptors simula pa lang ng tip-off mga idol. Nagtala siya ng sunod-sunod na puntos na bumuhos ng 15 points sa unang quarter pa lamang. Sa kabilang banda, patuloy ang matinding kamalasan ng Warriors. Sa huling bahagi ng third quarter ay isa na namang pangyayari ang gumimbal sa Warriors matapos ang isang fast break dunk sana na ito ni Klay Thompson. Bumagsak ng masama si Klay at napunit ang kanyang ACL mga idol. Makikita ang pagkalugmok ni Stephen Curry sa nangyari sa kanilang kupunan. At dito na pumasok sa eksena si Fred VanVleet. Nang uminit ang kanyang mga kamay, nagpakawala ng mga mahalagang 3-pointer para kunin ang momentum sa Warriors. Sa huling 10 segundo ng laro, may pagkakataon pa sana ang Warriors na kunin ang panalo at wersahin sa Game 7. Ngunit nagmintis ang 3-pointer ni Stephen Curry mga idol. Nagkaroon ng scramble para sa loose ball rebound na nakuha ng Warriors ngunit sa sobrang panic, napilitang tumawag ng timeout si Draymond Green kahit wala na silang natitirang timeout. Dahil sa rule ng NBA, nagresulta ito ng technical foul mga idol. Sa huling dalawang free throws na ito ni Kawhi Leonard ay tuluyan na niyang isinara ang serye ng finals sa final score na 114-110. Panalo ang Raptors at nakuha ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa kanilang prangkisa. Well, si Kawhi Leonard ang siyang tinanghal na finals MVP. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging journey ng 2019 Toronto Raptors?